You're taking me back to the sleepless nights, phone calls and candlelights. Those were the things I liked the most. And back when we were passing notes in school, spend our summers by the pool, talking about what we'd be when we're grown. Well, those were the days. You're taking me back. You're taking me back when the world was smaller and everything was ours. You're taking me back. You're taking me back when everything moves slower. You're taking me back to better days. Trips, late night drive to our favorite hits, burning through a mixed CD we made. Just a couple kids, nowhere to be, taking time for making memories, living life like we were runaways. Yeah, those were the days. You're taking me back. You're taking me back when the world was smaller and everything was ours. You're taking me back. You're taking me back when everything moves slower. You're taking me back to better days. We have Miss Maria Karen Crizel Marmolejo. Na may lubos na pagsusuri at pag-ibig sa Diyos,
Dahil dito aking hinihiling sa sinumang naririto na may sapat na katibayan at kadahilanan, natutulan ng hinahangad nila IC at Karen na may sa katuparan ng kanilang pag-iisang dibdib, mangyari po na magsalita na ngayon at kung wala naman, mananatili ang kapayapaan. IC? Walang tumutol. Ibig sabihin, ibig sabihin tuloy po ang kasal. Okay? Makakaupo na po kayo maliban kay IC at saka kay Karen. Magharapan nga kayo, IC and Karen. IC, tinatanggap mo ba si Karen na maging tunay mong asawa upang kayo ay magkasama alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na matrimonyo? Iibigin mo ba siya aaliwin sa oras ng kalungkutan, papupurihan sa kanyang kalakasan at kahinaan, at di ka nahanap pa ng iba o makikialam sa iba pang mga babae, at sa kanya ka na lamang mananatili habang kayo ay nabubuhay? Gagawin mo ba ito, IC? Okay. Karen, tinatanggap mo ba si IC na maging tunay mong asawa upang kayo ay magkasama alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na matrimonyo? Mamahalin mo ba siya kalintulad sa pagmamahal mo sa ating Panginoon, papupurihan sa kanyang kalakasan at kahinaan, at di ka nahanap pa ng iba o makikialam sa iba pang mga lalaki, at sa kanya ka na lamang mananatili habang kayo ay nabubuhay? Gagawin mo ba ito, IC? Karen, Ang okay? pagkakataon at okasyon na ito na si IC at Karen ay haharap sa inyo at haharap sa mga tao upang gawin ang inyong kalooban na tuparin ang seremonya ng kasal, sapagkat ito po ang inyong banal na kalooban sa bawat lalaki at bawat babae na magsasama bilang mag-asawa. Pagpalain po ninyo sila, pagpalain niyo po ang lahat ng taong naririto magmula sa kanilang pamilya, sa mga saksi, sa mga sponsor, at sa lahat po ng bawat isang naririto upang makiisa, makigalak at saksihan po ang mahalagang okasyon na ito. Amin pong hinihingi sa inyo ang kayusan, ang kapayapaan, at ang kagalakan ng kasalan po na ito. Ito po aming dalangin at hiling sa inyo, aming Diyos at aming Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, IC, so matagal na po. So ibig sabihin yung 18 years na kayo po ay nagsasama, marami na po kayong talagang, hindi na po ito yung tinatawag po natin na adjustment period. Marami na pa, kung baga, yung sekreto ng bawat isa, kilalang kilala na po ninyo. Diba? So hindi po kayo umabot ng 18 years na kayo po ay nagsama kung hindi po matatag ang inyong relationship. Diba? Kung hindi po maganda ang iyong talagang harmony bilang mag-asawa. Now, magbibigay lang po ako ng very short message na sinabi ko na ito po ay hoping na makakatulong sa inyo at ganoon din po sa atin. Nabigyan po natin ng pansin yung tinatawag po natin na sagrado ng pag-aasawa. Diba? At alam niyo po ba na sa Amerika, half of all marriages ay sila po ay napupunta kung hindi sa divorce, annulment o hiwalayan. Diba? So nakakalungkot na sila po ay pumapasok sa ganitong klaseng okasyon and then hindi rin pala magmamaterialize, hindi rin pala magtatagal. Diba? So yun po yung kuwan po natin. Isa sa mga palagi kong ina-advise kapag ako po ay nagkakasal na huwag na po kayong magpakasal kung mamaya magpapa-anal lang po kayo. Diba? So dito sa ating bansang Pilipinas, inaalaw na po yung tinatawag po natin annulment. Diba? Katulad yung sinabi ninyo, na kayo po ay you are now living sa ganun, ibig sabihin na matured na. Marami pong mga ups and down, di po ba? Kung minsan may kurutan dyan di ba? Minsan kung dyan may, yan. Kung minsan may talikuran na natutulog po kayo, nakatalikod yung bawat isa, di ba? Pero mamaya, medyo na rin, kakambyo yung sila lagi. Di ba? Ganun po tayo, no? So, yun po yung po natin. Pero, magbibigay lang po ka ng tatlong bagay na ito po itandaan po ninyo para at least magkaroon po tayo ng mas madagdagan po yung po natin na yung tinatawag po natin foundation ng inyong pagsasama.
Magbigay lang po ko ng 3 L, yung tinatawag po natin building up a strong marriage. Gagamitin ko yung strong marriage ha. Kasi kung building a strong marriage ha, medyo marami pong mga talagang pumapasok na sa ganyan, hindi rin talaga nagtatagal. Pero gagamitin ko yung building up a strong marriage. Okay. So first na bigyan po natin napansin doon sa Mark chapter 10 verse 9, sinabi po niya doon, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng papaghiwalayin ng sino man. O yung tinatawag po natin, till death do us part. Diba? Kamatayan lamang ang pwedeng makakapaghiwalay sa pinagsama ng Diyos. Diba? So magbibigay lang po ako ng 3 il. Yung una, in order to building up a strong marriage is to build upon the Lord. Diba? Hayaan po ninyo ako, hindi po ako against yung tinatawag po natin third party sa inyo. Nagtaka po kayo, bakit ako yung nag-advise ng ganun? Actually, ang third party na ginagamit ko sa inyong relasyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Diba? Siya po yung kasama po ninyo sa loob ng inyong pagsasama. Sa loob ng inyong relasyon, kapag pinapasok po ninyo ang ating Panginoong Diyos sa inyong marriage life, napakatibay po yan na pundasyon ng mag-asawa. Nandun pa rin yung pagmamahalan po ninyo. Di ba? Yun po yung kwan po natin. Kasi yun po yung pinakamagandang po kasi kung wala yung pagmamahalan na magitan sa inyo, kapag yan po yung tinatawag po natin na wala yung trust, yung tiwala ng bawat isa, maapektuhan yung pagmamahal ninyo, yan po talagang yung darating po yung punto na kayo po ay magsasawa ng bawat isa. Di ba? So yun po yung tandaan po natin. Pangatlo na ikuan po natin, in order to building up a strong marriage is to build upon loyalty. Okay, tandaan po natin na loyalty. Yung tinatawag po natin na tiwala sa isa't isa. Alam niyo po ba yung, alam naman po natin na dito sa atin, uso yung anay, di po ba? At minsan, hindi natin namamalayan na magigiba na pala yung bahay na hindi natin namamalayan dahil po sa anay. IC and Karin, ganun din po ang relasyon ng mag-asawa. Sa maliit na bagay, diyan po nag-aaway ang mag-asawa. Diba? Hanggang sa hindi natin namamalayan, lumalaki yung away na yan, apektado na pati yung nakaraan noon pa, pati yung way back na yung 18 years, way back 15 years, maalala pa po natin hanggang sa tuluyan na pong talagang masisira ang inyong pagsasama. Ganun po ang mangyayari sa inyo. So, we are hoping na pakaingatan po ninyo ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Ano man ang mangyari, no? So, tandaan po natin 3 L. In order to building up a strong marriage, ulitin ko, yung tinatawag po natin is to build upon the Lord, upon love, and upon loyalty. IC and Karen, pagpalain po kayo na umpong may kapal. Okay, makakarinig pa po tayo ng isang awitin bago po natin ituloy. Mauna. Hello. Maikli lang po, Pastor. Alam naman ni Karen yan. Ang masasabi ko lang sa kanya, mamahalin kita. Alam mo naman yung team song natin, Till Death Do Us Part. To my partner, my best friend. It's been exactly 18 years. I promise to love you forever. You know that you are my life, my backbone, armor. Thanks sa lahat sa pagprotekta mo sa akin. Sa lahat. Thanks for being a good father. Yun lang. Love you forever. Okay, maraming salamat po sa ating mga narinig. Mamaya yung kiss sa ako na, parang gusto mong halikan na eh. Mamaya, I see. Sige, maraming salamat po. Muna kayo dito. Sumunod ka na lang po sa akin. Kasi nasabi na yung boss na kasi kanina eh. Ano po? Okay. Ang singsing, sige po, Ang singsing na ito ay inaalay ko sa iyo ay inaalay ko sa iyo bilang tanda
bilang tanda ang aking dalisay ng aking dalisay at matapat at matapat na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Mahal kita Mahal kita sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, Anak, Anak, at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Amen. Singsing na ito, Inaalay ko sa iyo inaalay ko sa bilang isang tanda bilang isang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay at matapat na pag-ibig sa iyo. at matapat na pag-ibig sa iyo. Mahal kita Mahal kita sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng ng Anak, Anak at ng Espiritu at Santo. ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Sa balikat ng lalaki, isinasagisag nito ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Ilagay mo sa buo ulo niya po, naning. Hindi yung lalaki. Okay, yan. Okay. Ano po? Ang ibig sabihin, bakit kaya nakalagay po sa ulo po ng babae po yon? Sabi niya po sa banal na kasulatan ay ang pagpapasakop. Sabi po sa Ephesians chapter 5, ano po? Husband, okay. Thank you po. Ang chord, kapit po namin po si IC at saka si Karen, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil naisip po nila na sila po ay magsama sa pamamagitan po ng matrimony, O Lord God, sa pamamagitan po ng kasal. Lord, naniniwala po kami, Panginoon Diyos, that please, Lord, bless the relationship, O Lord God, that they always remember that they will put you at the center of their marriage life. Lord, maraming salamat po, Panginoon. I-bless niyo po itong dalawang ito po, Panginoon Diyos, na kayo po, Panginoon, ang palagi po nilang takbuhan kapag mayroon po silang mga problema po. Ikaw din, Karen. Okay, tapos na. Palakpakan po natin sila. Salamat Ninong at Ninang. At dyan muna kayo, Kwan. Mahalaga po kayo sa kanilang buhay. Diba? Kaya yung mga Ninong at Ninang na yan, please, respect them. Ituring nyo silang pangalawang magulang po ninyo. At Nagpapasalamat din ako, lubusin ko na, Pastor, kay Mami Vic, kasi nung kinuha ko yung kamay ni Karen, ay agad naman ako tinanggap. Thank you po. Ma, sa mother ko po na wala dito, naiintindihan ko naman kung bakit wala, kasi nga may sakit nga na ano. So, alam ko naman yun, ever since naman very supportive naman siya sa amin ni AC. Tapos, lubos-lubusin ko na rin po. Kaya tita ko at tito ko na bumiyahe pa po from Isabela and Tarlac na sumuporta po sa araw na to. Thank you po very much. Thank you, thank you. Si mga tito ko, tita ko, sa family Gapos po, thank you very much po, kasi kahit na mahaba ang biyahe po, sacrifice po, pumunta po kayo dito para sa akin. Thank you. I love you po. Tito, tita, I love you po. Pakisindi po yung yan at saka ito po na yan po yung dalawang maliit po yan, tapos yan. Okay. Parang ayaw niya.
Kaya niya yan. Oh. Okay. Sige. Okay, sige. Okay. Sige, hawakan nyo lang, humarap lang po kayo ng ganyan. Okay. Karen, pakipatay po yung up ka na yan. Huwag mong idadama ito. Okay. Yan Karen, pinatay mo na po yung sindi po ng kandila. Ang ibig sabihin po, mula po ngayon, hindi ka na po dalaga. Pinatay mo na po ang inyong pagkadalaga. Ano po? Pakikuan mo din po, pakipatay din po yan, IC. Ayaw daw niya. Gusto niya pang maging binata. Okay, ano po IC? Wala ka na pong masasabi na ayaw mo. No? Pinatay mo na po yung pagka-single mo po. Kaya mula ngayon, tandaan mo, ano po, ay hindi ka na po single. Ano po? Ito po, nasa gitna po ng kandila po na sinindihan po nila, sabay po siya nagsindi. Sabi po ng Biblia po, the two become one flesh. Okay, ano po? Yung dalawa, sabi ng banal na kasulatan, sila po ay nagkaisa. Kaya ito po yung kanilang sinindihan. Kaya po, subalit, sabi ko kanina, no, ang mga naunang kandila na Bilang tanda ng kanilang wagas at dalisay na pagkakasundo sa pag-aasawa, ako si Reverend Warlito Uligo Ronquillo, Ministeryo ng Ebanghelyo sa ilalim ng Iglesia at sa batas na umiiral sa ating bansa ay nagpapahayag buhat ngayon sa harap ng lahat na sila IC at IC Cabral. Palakpakan po natin sila. Humarap po kayo doon, IC. Masakit yung lalamunan ko. Parang hindi ako makapagsalita. Hawakan si Kwan, si Karen, first time? Oh, first time daw. Okay. Okay, sige. Itaas mo na. Yan. Okay, magbibilang po kami sabay-sabay within 10 seconds. Okay. Okay. Hindi po kami mag-umpisang magbilang hanggat hindi pa po naglapat ang iyong bibig. Okay, magbibilang po kami sabay-sabay. I say, ready, get set, go! Yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 10! Palakpakan po natin! Mabuhay ang bagong kasal. Now, ibibigay ko na po sa ating MC for picture taking. Here we stand, the world awaits. We'll let the stars tonight light the way. Hand in hand, through light or rain. It's your constant love that gives me strength. Under the starlight, we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. With you by my side, there's no place that we can't go. And why? Kaya kakagutom. Ay na tayo. How about si Karen? Puyat din. Puyat tayo. Ang mas puyat dito yung best man actually. Nakita naman eh, di ba? O, natin kami muna mga kaibigan, our sixth corner, ano no, sa likuran. Let's have that before we have our games. Okay naman, let's segue, let's kick our program with our ceremonial dance. Kaya naman, let's give it up for, then we have our group. He will be dancing with his Tita Lomi San Diego. Baka nasa photo-photo lang yun. Kasi mapapahirap ka. Kita hanapin.
And of course, bride and her Tito Bernard Gapos. Palakpakan po natin for a ceremonial dance. Tito Bernard? Can we have a music for our ceremonial dance? AJ, maraming salamat. Minsan di ako sumayaw. Kaya talaga yung tito. Oh, Tito, sasayaw ka, Tito Bernard. Palakpakan natin, Tito Lomi. And, Sir, paikot. Guardian of the bride, Tita. Sige, sayaw lang po, sayaw lang. Bride will be dancing with the Tito of the groom, Tito Jesus Isla. Palakpakan po natin. Up next, we dancing with our newlywed Tita Martin and Tito Jesus. A big round of applause, mga kaibigan. Ingo! Oh, that is forever. Sinumpaang pangako sa bawat isa. IC and Karen. Ano ang ibig sabihin yan? Mas malakas sana yung panghang, no? Yes! Ano ang ibig sabihin? Warm up mo noon. Once again, mas malakas na palakpakan na may kasamang lawan! Finally, after 18 years, tupad ang wish now na guys, and my is just stay in love with each other and ipakita nila yung love nila sa inyo, ipakita nyo ang love sa kanila sa pangatlo nyo, anak. Okay, yan ang mga sabi ko, congratulations at stay in love with each other. Thank you. Yes, good morning. And before I start with my short message, IC and Karen, let me thank you first for including me among those who have chosen to be your ninangs. So thank you very much. It's an honor. Okay. While the ceremony was going on, I listened to the two pastors giving their messages. Prosperity means not only about money, but prosperity in all aspects of our lives. Spiritually, physically, or money-wise, or what. And the key to it, which I would like to impart to you, is put God at the center of your relationship. So, the way I look at you, I've known you for years already. I know how good parents you are. Sabi ko nga sa tita mo, they're so good. Si Ace, talagang hands-on father, as well as Karen. And they were able to bring up their children into a well-mannered children. So that's because of their being a good parents to their children. And so Karen and IC, hindi ako sanay sa word na IC kundi Ace, I hope and pray that you will continue with that kind of relationship that you have for one another and to your children. Sabi nga sa Ephesians kanina, parents, do not provoke your children, which I observed in them. Talagang they do not provoke their children, but they show them love and respect. Talaga sa puso ko. Ito na nga sinasabi ko. Una sa lahat, kung nandito si tatay, alam mo Karen kung si Ate Ace, kung sino ang una-unang masaya ngayon, kundi ang tatay ko. Dahil nung una parang di ako makapaniwala ako ang kinuhang tatay yung mga magulang, kasi ito yung panganay namin at ako yung bunso.
Tingnan niyo may tsura namin ni Ace ngayon. Pero sabi ko, kay tatay, kung nasaan ka man ngayon, ito na yung mga apo mo, oh, yung lagi mong kasama. Nung namatay kang sila ang kasama mo. Naalala ko sinabi ni Karen sa akin, laging umiiyak si Karen kay tatay. At ang sabi niya, sabi daw ni tatay sa kanya, Apo, huwag kang tumigil. Ipaglaban mo, huwag kang tumigil mag-reach out sa mga magulang mo dahil walang makakatiis na magulang para sa mga anak. Inilagay ko yun sa isip ko nung sinabi sa akin ni Karen. At ngayon, totoo po yun, napakahirap. Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung nakamove on na ako, hindi pa pala. So anyway, Tay, Alinang, at andito na, alam kong masaya kayo, and I will give credit to my brother. Kinakasama kami na nauuna ang pagsasama kaysa sa kasal. Laging siya ang nagpapaalala sa amin na ading mas maganda na may blessing ang Panginoon. Sinabi niya yan sa akin lagi. Nagpapasalamat ako. And then now, kay Karen at saka kay Ace. Karen, welcome to the family again. Napakaganda ng plano pala ni God. Ito yung pinakaiintay natin na ang mga babae ay ikakasal. Lagi kong sinasabi kay Karen na tama nga naman, dapat magpakasal. Pero parang in denial siya na maraming rason, marami siyang reason. Yun pala, may plano ang Diyos kung bakit. And this is the perfect time. But anyway, mahal na mahal to. And Ace, wala akong masabi sa'yo. Ang pinakagusto ko sa'yo, Ace, napaka down to earth mo, huwag kang magbago. Napaka-proud ko sa'yo, paano mo dalhin ang pamilya mo. More love, ngayong may blessing na ang Lord, mas marami pa ang blessing na darating sa inyo. Yes! Yun lang naman yung goal ko. Okay, thank you. Maraming salamat sa dumating at siguro matutuloy na ang putubot ko. Thank you. Una sa lahat, good morning po. Blessed morning sa atin lahat. Ito message ko kay Karen. Si Karen, marami kang pinagdaanan mula nung malit ka, nag-college ka. Alam na natin lahat kung ano ang punot dulo nun. Pero papasalamat ako, naging malakas ka pa rin. Wala mama mo rito. Lalong-lalo na sana nandito yung papa mo. Ikaw, kayong dalaw ni Ace, mga magulang na kayo. Huwag sanang dumating sa punto na yung mga anak nyo magaya sa inyo. Lagi kayong dapat nasa tabi ng mga anak nyo. Magulang rin kayo, Karen, lalo na ikaw. Forgiveness. Ito ang araw ng kasal mo. Dito mo na rin dapat patawarin yung may kasalanan. Alam mo kung sino yun? Karen grew up with us. We know, alam namin kung ano ang naranasan niya nung bata pa siya hanggang sa nagdalaga siya. Nung wala na yung mama niya, nasa abroad na yung mother niya, sinuggest niya sa akin na hanapin ko si Karen kung nasaan siya. Pinuntahan ko siya sa Pangasinan, dito sa Pangasinan, at nakita ko siya sa bahay nila Ace. Doon ko nakita kung gaano siya inalagaan ni Ace at si tatay. Kaya alam ko yung si tatay, siya yung talagang nagmahal kay Karen kasi every time na mag-usap kami ni tatay, si Karen ang lagi niyang sinasabi. So, ang laki ng
makawala rin ni tatay sa buhay nila kasi siya talaga yung nakita kong na take care sa kanilang dalawa ni Ace. With respect to her mother, I know na kung ano yung rason kung bakit hindi rin siya makapunta. But with due respect to her and Ace, thank you for taking care of Karen in spite na sa mga nangyari sa buhay niyo. Thank you for loving her and thank you for being a father and a good husband. In spite na ngayon lang kayo ikinasal. So, you know, life is, your marriage is a struggle. Na alam kong noon pa ninyo gustong magpakasal and we thank God that this happened today. So with all glory to God, we thank God that this happened today. Yes, we must have respect with each other and always pray together as a family. Without prayer, without God in our lives, we know that nothing, that if we pray every day, everything will be possible. So, always be with your children. Yung na-experience nyo, sana hindi na na-experience pa ng mga anak natin. Yun ang so, congratulations and continue the life that you had started. Thank you. Today is a very special day for the people I love more than life. Now that you're finally married, I cannot explain how happy and how proud I am in words. From the both of you, I learned that you can show love in many ways. And I just know that the both of you have been through so much together. You have been through good and bad situations. I love how those situations made your bond and love even stronger together. And now that you're finally married, our family will be starting a new journey and chapter, especially for the both of you. And so, Mom and Dad, please continue to love, to take care, and to cherish each other. I hope you will take care of one another till the end of your journey. As they say, till death do us part. Always remember that me and Ashi will be there to support and take care of the both of you. And since you know the both of you are getting older by the day, and we all know that time flies by so quickly, by saying that, remember to live your life to the fullest and don't let anyone and anybody stop you from doing what you know is right and what makes you happy. And despite all your ups and downs, the both of you definitely conquered it together. Just seeing true love through both of you makes my heart happy. And as your daughter, I see perfection in the both of you. Always remember that we are always here for both of you no matter what. I promise that one day I will be able to fulfill my promise, so please take care of yourself and be safe. Enjoy a special day, Mom and Dad. I love you and congratulations. A big round of applause, ladies and gentlemen, na may kasamang hiyawan too! And there we have it, the loving daughters, Krishani and Ashi. For the sweet daughters, ayan ako, overflowing ng emotion, is it not? Next, we'll be having a message that will be coming from the close friends of our newlyweds. So who would it be? Sino kaya sa mga close na kaibigan nila ang magbibigay ng mensahe today? Hi! 18 years. Siguro sa 18 years na yun, ako yung #1 fan ninyo from the start. From the start, nandun ako, nag-witness sa pagsasama ninyo, yung mga bayad ni Karen sa akin. para lang, sa mga naglalandi kay AC. Para awayin yung mga naglalandi kay AC. Ito namang si AC, pagbayad din niya sa akin para lang makuha yung number ni Karen. So, parang masasabi ko, ngayon pa lang, or ngayon, araw na to, parang yung
ito yung achievement na hinihintay namin para sa kanilang dalawa. So yun. Achievement unlocked daw. Congrats. Ayan mo na, ginugugol ko pa eh. Firstly, I would like to thank the wedded pair for giving our family the opportunity and the honor of being part of your special day. Thank you. Hindi pa, meron pa pala. Naniniwala po ako sa kasabihang pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa inuman din ang tuloy. Sigurado po yan. Yun po yung totoong kasabihan. What I mean to say is, it's been a long time coming and now we are all here in celebration of a beautiful union. We all know that both of you already went through a lot of ups and downs in your relationship. I can't think of any advice to give you because I'm very sure that the two of you already have what it takes to face this new chapter of your life. Congratulations. We all wish you the best and may the odds ever be in your favor. Very nice, lovely. I want to share all my love. Okay, let's slice. Slice din na your first cake with each other. There's only one way to find out as we have this segment, the cake slicing. My endless love. At yan, syempre parang pag-slice na kayo, would like to request our newlywed dito sa gitna. Halika dito sa gitna pagkatapos yung may slicing cake. Because we are about to witness how big your love is. There we have it. Halika na kayo dito sa gitna. Izzy and Karen. Kaya naman, 1, 2, 3. Yes, isil natin ng kiss. Let's seal with a kiss. Isil muna natin ng kiss yon. Isil muna natin ng kiss. Ayan. Ngayon naman, Karen, it's your turn. Correct. Ayun, wala kang magagawa. Yan ang nakuha ni Karen. Kaya naman, ayun na. 1, 2, 3! Wow! Palakpakan natin, ladies and gentlemen. Let's deal with a kiss. Izzy and Karen and their one. Hello. Good morning everyone. Itong toast na to para sa dalawang nagmamahalan, which is close friends ko ever since. Saksi ako sa pagmamahalan nila magmula pa noon, through ups and downs. Nandun na ako, mga karumal-dumal na nangyayari, sa kasiyahan nangyayari. Parte ako ng buhay ng mga to. Aminin man nila o hindi. Akala ko kasi January 8 pa ngayon eh. Kaya, so, ito, dedicate ko sa mahabang pagsasamahan pa nila sa hanggang end of the world. Let's have, cheers tayo guys. Cheers, cheers. Cheers everyone! Para sa mahabang pagsasama ni Izzy and Karen puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Kampay everyone! Cheers! There we have it. Meron naman akong ting-ting. Ano naman yun? Ting-ting-tang-tang. That your blessings will be always rest upon the groom and bride's home. That your joy, peace, and contentment would dwell within them as they live together in unity, and that all who ever enter in their home experience the strength of your love. As we commence this celebration, we would like to commit into your hands
May the Holy Spirit preside over this gathering, and that the whole event would be to your glory and honor. In this banquet, bless the food that we are about to partake. Bless us, O Lord, in this day gift that we are about to receive from the body through Christ our Lord. Everybody say Amen. Amen. Ayan po, palakpakan naman dyan. Kakain na po tayo. Okay. Ayan o, warm up na po. Ayun o. Pati naman ang move si IC. IC. Pati naman. Ayun o. So kukunin na ni IC ang garter underneath our bride gamit ang kanyang bibig. Daming ano? Oo, marami tayong patalastas, no? Okay. IZ, this is it. Gamit ang bibig, IZ. Bibig. Ayun! Gamitin mo yung bibig mo, IZ. Ano ba? And, itaas mo na. Pakitaas! Ang garter pa lang pa natin. Ayan, ICP. Galingan mo ba? Sige pa, salita kita. Go! Sige! Ayun na. Nag-practice ata to Alam niya atang sasali siya Wala ba ka natin, Igel? Doon ka na sa gilid. Relax lang. Atay niyo yung chorus Bumalakpak! Ano gusto kay Michael? Ayun Ano pa? Sige. Ayun Thank you so much. Eto na. Bukig City. Bukig City! Yun na, go! Ayun Sige pa! Nahiyain si Jules. Hello, sir. Nahiya ka agad. Okay, sir. Ano pong pangalan? Jerry po. Sir Jerry, ready ka na ba? Natatawa. Alam mo, isayaw mo na lang yung feelings mo. Okay. Jerry, tagasan ka? Tagakalian! Tagakalian! Pati naman! Nasa Tagakalian! Go! Palo! Palo, Jerry, Ayun, pinasayaw niyo si Jerry. Santo Tomas City. Santo Tomas City! Paro, diba? Ayun, Sino nagsabing hindi marunong sumayaw tong Jerry? Inig na to? Ayan, ginawa niya malambot. Ayaw pa awat dito. Isot mo na. Higher. Everybody say higher. Higher. Okay na. Palakpakan natin. Higher. Picture kayo doon. In the province of Pangasinan. Maraming salamat to you all. We say thank you to our different supplier. We have Black Carol Collection all the way from Thank you very much. Thank you. God bless us all. Thank you po. Maraming salamat po. Hello, thank you po. Thank you sa mga nagpunta sa wedding po namin. Thank you sa mga family Gapus, family Isla. Thank you kay Ana, Tita Weng, Michael, Marcos, kay Bestman na late.
Sa mga Kalayaan na bumiyahe pa galing Kalayaan, thank you sa pagpunta. At saka sa mga ibang pumunta rin, thank you. Thank you. Tuwing ko nga pala, nakalimutan ko pasalamatan si Pari Jerry Jimenales. Lagi yan sa Pangasinan, at saka yung first time pumunta dyan si Casel, at si Mark. Mga tropang dyan. Si Pari Art, hayaan mo na yan. Pari Art, huwag ka matutulog na maaga ha. Baka naman matutulog ka na maaga ha. Alam mo na yan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo. And there we have it.